Sadyang di mawari, pinili mo ang isang tulad ko. Sadyang di malirik ng puso ko't isip na ako'y mahal mo. Ako ay niligtas at iyong niyakap. Buhay mo'y inalay sa akin. Bawat tintig ng puso, daloy ng luha. Bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin. Lahat sa akin ito'y isang alay na awit, ang pag-ibig ko sa'yo. Katapatan mo, hindi magbabago, sadyang totoo. Pagmamahal mo ay di magmamaliw, o ika'y mahal ko. Ako ay niligtas at iyong niyakap. Buhay mo'y inalay sa akin. Bawat pintig ng puso, daloy ng luha. Bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin. Lahat sa akin ito'y isang alay na awit, ang pag-ibig ko sa'yo. Pintig ng puso, daloy ng luha. Bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin. Lahat sa akin ito'y isang alay na awit. Bawat pintig ng puso, daloy ng luha. Bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin. Lahat sa akin ito'y isang alay na awit, ang pag-ibig ko sa'yo. Good morning po. Morning po sa ating lahat. Parang tahimik naman. Sige, can you turn to your neighbors po and let's start the day by thanking the Lord. No? Kasi, just utter some thanksgiving na anong pinagpapasalamat natin po today. Kasi, yan. Gusto ko lang po na yun. Start natin yung araw natin na ano yung pinagpapasalamat po ba natin sa Panginoon. So, sige, quick. 1 minute lang po. Sige. Birthday na sa
Amen. Oh. Ang dami po, di ba? Ang dami natin pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon. So, yan. Makisabay po kayo sa amin sa kakantahin namin today na as we sing this song po, nawa we look back on saan tayo dinala ng Panginoon today. And makita natin kung nasaan na ba tayo ngayon dahil lamang sa grace ng ating Panginoon Jesus. Sige. Echoes in my soul. I hear the music play. And though the storms may come, I am holding on to the rock I cling. How can I keep from singing your praise? How can I ever say how amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I'm loved by you, and it makes my heart want to sing. I will lift my eyes into darkness night, for I know my Savior lives. And I will walk with you, knowing you see me through. Sing the song you give. How can I keep from singing your praise? How can I ever say how amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I'm loved by you, and it makes my heart wanna sing. I can sing in the troubled times, sing when I'm weary. I can sing when I lose my steps and I fall down again. I can sing 'cause you pick me up, sing 'cause you're there. I can sing 'cause you hear me, Lord, when I call you in prayer. I can sing with my last breath, sing what I know that I'm singing with angels, sing around the world. How can I keep from singing your praise? How can I ever say how amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by you, and it makes my heart. I know I am loved by you, and it makes my heart. I know I am loved by you, and it makes my heart wanna sing. May I invite everyone po to stand. At ngayon po, as we prepare our hearts sa worship,
Shall we open our hearts to the Lord? Open our mouths. At purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. We praise you, Lord. We magnify your name, Panginoon. We glorify your name, Father. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Lord, patuloy ka naming pinapapurihan, pinasasalamatan, dinadakila sa araw na ito. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong pinagtipon-tipon mo kami, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon we gather as one family, as a church. Maraming salamat, Panginoon. And Lord, ang dalangin namin sa araw na ito, ang patuloy niyo pong pagsama sa amin at sa iyong gawain. Panginoon, the power of the Holy Spirit, we are inviting, Panginoon, the Holy Spirit to come. We are inviting the Holy Spirit to minister to each and every one of us, Panginoon. Panginoon, patuloy mong buksan ang aming puso. Prepare our hearts, our minds, and bind us, Lord, in one spirit and one accord sa aming pong pagpupuri sa iyo sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. You deserve all the praise, the highest praise, the glory and honor belongs to you, Father. Ito pong aming dalangin in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen, amen, amen. God is good. And all the time. Isa pa po, God is good. And all the time. There are many, many things. Sabi nga po ni James, there are really many things that we can thank God for. At hindi po matatapos, kulang yung ating lifetime para pasalamatan siya. Kaya the best response po lagi is really worship sa ating Panginoon. So pwede po ba natin palakpakan lang si Lord? Sa kabutihan niya, napakabuti po ng Panginoon. Thank you, Lord, for everything. Hallelujah. Amen. Let us read po together Psalm 89, verses 1 to 3. Go! I will sing of the mercies of the Lord forever. With my mouth will I make known your faithfulness to all generations. For I have said, mercy shall be built up forever. Your faithfulness you shall establish in the very heavens. Amen. Balik po natin sa verse 1. Sabi po dyan, I will sing. Meron po nagsabi na ang isang masayang bata daw po ay isang batang kumakanta. A happy child is a singing child. Kasi meron ka-connect po talaga ng joy in our hearts. Naturally, yung pag-awit. Kahit po hindi tayo marunong kumanta, kahit po wala tayo sa tono, basta yung pag-awit lang po is always connected to joy. Kaya po, dito sa verse na to, we can say that we can sing because we are thankful sa faithfulness po ng Panginoon. Sabi po dyan, I will sing of the mercies of the Lord. Kailan daw po? Forever. Sabihin po natin, forever. Sabihin niyo po sa katabi niyo, forever. Yan. Kailan po yung forever? Forever. Hindi lang bukas, hindi mag-expire bukas, hindi mag-expire sa end of the year. It's forever. So tayo po ay, anong sabi dyan? I will sing of the mercies of the Lord forever. Sabihin niyo po ulit sa katabi niyo, forever. Yan, hanggang maalala po natin, forever po tayong magpupuri sa ating Panginoon. And, hindi po nagtatapos doon. With my mouth. Asan po yung mouth? Parang baby, where's the mouth? Will I make known your faithfulness to all generations. All generations. Hindi lang po matatapos sa generation ni Brother Ronald. Hindi lang po matatapos sa generation ko, sa generation po ni Brother Bobby. Hindi po. All generations. So tayo po, as we sing of the mercies of the Lord, yung faithfulness niya, ipapasa po natin ito sa mga susunod pang generation. So imagine niyo po yung mga bata dito, yung mga babies dito, sila po yung susunod na magpapasalamat naman sa Panginoon. Kasi ganun po ka-faithful si Lord. Forever din po yung faithfulness niya. Kaya isa pa nga pong palakpak
palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Amen. And today we will sing of the mercies of the Lord forever. Hallelujah! I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing. I will sing. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. I will sing. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing. I will sing. I will sing of the mercies of the
highest praises, Lord. Woo! Amen, amen. You are good, Lord. And we will sing of your mercies forever. We will sing of your faithfulness to all generations. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dahil inaalaw niyo po kaming maranasan namin ang inyong pag-ibig. Thank you, Lord. Thank you for your grace upon grace upon grace. Thank you for bringing us from glory to glory to glory to glory. Thank you, Lord. You have always been faithful sa lahat po ng seasons ng buhay namin. You've always been there, Lord. And we cannot help but just say thank you. And hallelujah. And praise the Lord because you are worthy, Lord. Hallelujah. 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 We praise you, Lord. I will sing of great love. I will
Kahit na may mga challenges po kami sa buhay namin ngayon, you are still good. You are still good, Lord. Hindi namin alam kung saan kukuha ng pera ngayon sa mga bills namin, but you are good, Lord. And we fix our eyes on you. You are good. You are good. You are faithful. You are Jehovah Jireh. You provide, Lord. That's your character, Lord. That's your character. You are the healer. You are Jehovah Rapha. That's your character, Lord. Hindi nyo na po kailangan nyo ni-exercise or pilitin nyo sarili nyo. That's who you are, Lord. You are the healer. You're our victory. That's who you are, Lord. You're our peace. That's who you are, Lord. You are good. You are good. You are good, Lord. You are good. You are good. You are good. You are good. Kahit hindi namin feel, you are still good. Hindi naman po nakadepende sa feeling namin yung goodness nyo. You are good all the time. You are good all the time, Lord. And we will never stop saying and declaring that you are good. Church, as we sing the chorus once again, let's really declare sa ating puso, Lord, you are good. And I will sing, kahit hindi ko feel, I will sing of your great love. I will sing, Lord. Kahit na ang dark ng buhay ko ngayon, I will still sing because you are good. Kahit na nahihirapan ako, Lord, di ako makamove on. Kahit na grieving ako ngayon, you are still good. You are still good. God is faithful and He is true to His promises. Kaya po kaya natin itong sabihin because of His grace only. Hallelujah. Lord, you are good and I will sing. Your mercy endures. It's everlasting. Lord, you are good and I will sing a song of worship. Lord, you are
Hallelujah. Good day, everyone. Welcome po sa Marikina Foursquare Gospel Church, a church that follows Christ and makes followers of Christ. Yan. Sige po, pwede po bang ayos muna natin yung ating mga upuan po? Yan. Marami pa po dito sa part na to. Yan. Dito po sa harap natin. Yan. Sige po, punuin na lang po natin yung side na ito po para hindi tayo nagsisiksikan sa likod. Okay, again, good day po sa bawat isa. At yan, habang inaayos po, meron lang po akong pwede po natin gawin, i-practice. Yan. May balita po kasi ako na kapag taga-J-Clam, hindi marunong bumulong. Tama po ba? Sa tingin natin, nagbubulungan na, pero naririnig pa rin nung di ba? Ganun kalakas yung bulong ng taga-J-Clam. Kaya ang gagawin po natin ngayon, tatayo po ulit tayo. Lapit kayo sa 3 hanggang 5 tao, ibulong nyo yung pagpapala ng Diyos sa kanila. Kunwari, God bless you. God gives you wisdom. God directs your path. Yan. Pero dapat pabulong po. Okay po ba? Sige po, pwede tayong tumayo lahat at ibulong nyo po 3 hanggang 5 katao yung gusto ninyong i-declare doon sa taong yan. Sabi na nga ba bulong po Hallelujah. Praise God. Yan. Sabi na nga ba, mahirap i-apply ng J-Clam yan. Bulong pa lang yun, di ba? Naririnig ko na. Okay. Again, welcome po sa ating lahat at welcome din po sa lahat ng nandirito. Even sa ating mga visitors po, meron po bang first time na dumalo po sa atin? Yan. Do you have first timers here? Yan. Hi, hello po. Yan. Yan. Meron pa po ba ibang bisita? Yan. From where you are po? Australia. Good day. Good day. Okay. Yan. Okay, so meron po. At ganoon din po sa ating mga nasa live stream. If you have visitors sa ating live stream, please type, I am new here para naman po makamusta po namin kayo. Okay? So again, welcome po sa ating lahat at welcome po sa Marikina Foursquare Gospel Church. Alam ko pong may plano na pagpalain tayo ang Panginoon sa church na ito. Okay? So para po sa ating mga announcements, para po sa ating mga young parents na may anak po 0 to 5 years old, yan, meron po kayong activity this coming Sunday right after po ng service, second service. Yan, take good pics of your kids. Yan, maganda po ito dahil tuturuan po kayong mag-take ng pictures sa inyong mga anak po. Okay? So, malay nyo, makuha sila sa ads dahil sa picture na ginawa ninyo. Yan. Mag-trending sa social media yung picture na ginawa ninyo. So, yan po. Tuturuan kayo this coming Sunday po. Free lunch po yan. Kaya basta 0 to 5 years old po na may anak, welcome na welcome po kayo. And baka po this week, ilabas na po yung link para po sa registration ng activity niyan. Okay? Para naman po sa ating mga youth, nasa ng ating mga youth? Yan, gising na. Kaninang first service, tulog pa. Kaya ngayon second service, nandyan sila turn 180 this coming weekends. Okay? Saturday po, may team building kayo from 2 to 5. So open po yan simula 12 years old
hanggang 23 or up. So open po yan. This coming Saturday, may team building kayo. Dito po kayo magkikita-kita. Kung di ako nagkakamali. 1 to 5. 1 to 5. Yan. 1 to 5 po. Start kayo. 1 o'clock, magkita-kita dito hanggang 5 o'clock yung inyong team building. And then, this coming Sunday naman po, April 30 hanggang May 1, overnight naman po ito. Open naman po ito sa lahat ng 14 years old hanggang 23. Okay? So, Saturday, 12 years old. Pag Sunday po, 14 years old naman. So, this coming Sunday, right after ng service, pwede na po kayong mag-stay dito. May free lunch po kayo. At pwede na rin po kayong tumulong para dun sa preparation. And right after po nung preparation, ay start na rin po kayo hanggang kinabukasan ng 5 o'clock, kung hindi ako nagkakamali. Okay? Hanggang May 1 ng 5 o'clock. So nakikiusap po kami sa mga parents po. Parents ng young couples, adults natin, women and men, na payagan po natin yung inyong mga anak po. Dahil marami pong pwedeng mangyari sa kanila dito, lalong-lalo na sa growth po nila sa Panginoon. Okay? Mga dito, makita rin nila yung calling nila. Dito, ma-ministeran sila ng Holy Spirit at marami pong iba. So, we encourage every parent po na encourage nyo rin yung inyong mga anak to attend this activity. Okay? This coming weekend na po yan. So, yan po yung ating mga announcements. At this coming Wednesday din ay Faith Night. Pwede po kayong dumalo rito physically. Magsama-sama po tayo at manalangin at sabay-sabay na lumago sa ating pananampalataya. And this time, welcome po natin ang ating tagapagsalita. Ang ating tagapagsalita po ay servant natin sa marketplace. Ibig sabihin, nagtatrabaho po siya. So hindi po hadlang yung pagtatrabaho para ibahagi ang salita ng Panginoon sa atin. So again, welcome po natin si Sister Esther Simon. Hello. Good morning. Kamusta po kayo? Kamusta ang inyong linggo na napakainit? Tama po ba? Ayan, sa ating po mga live stream, good afternoon, good evening po sa inyo. Ini-invite po namin kayo, malamig po dito sa simbahan. Ayan, imbes na nasa bahay po kayo, mainit, na nakakikinig dyan, come over here. Malamig po ang ating church. Kaya salamat sa Panginoon dahil meron po tayong aircon. Okay. Ang series po natin for this month, sino po nakakaalala? Here's my life. Ayan, nandyan na po. Here's my life. Ito ang aking buhay. So, nung week 1, Pastor Nolan shared with us yung topic na no more excuses. Yan. Laying down my life for my family. Week 2, Pastora Kay, ang topic naman na shinare niya sa atin is no more faltering. Okay? I can do it. May action yun, di ba? I can do it with Christ. And last week, Pastor Boy Aquino, ang shinare niya po sa atin ay no more delays. I have one life to live, the sense of urgency. And this week po, 4th week, actually wala, ang month of April po merong 5 Sundays. So hindi po ito yung last topic natin for this series na Here's My Life. Meron pa po next week. No? For the week 4, ngayon po, ang topic natin ay para po siyang tongue twister. No more murmuring. No more murmuring. Yan. Pakisabi nga po, no more murmuring. No, parang nagmumurmur kayo. Okay. No more murmuring, I owe it all to you. Before po ako mag-start, open niyo po yung inyong Bible sa Romans 12, 9 to 21. Romans 12, 9 to 21. At tayo pong lahat ay tumayo para basahin po ang salita ng Panginoon. Lahat po tayo ay tumayo. Babasahin ko po yung verse 9, kayo po yung 10. Salitan po tayo. Okay. Romans 12, 9 to 21. Ang pag-ibig ay dapat walang pakunwari. Kapuotan ninyo ang masama, manangan kayo sa mabuti.
Huwag maging tamad, sa halip ay maging masigasig. Maging maningas kayo sa espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Magbigay sa pangangailangan ng mga banal, ipagpatuloy ang pagtanggap sa mga bisita. Makigalak kayo sa kanila na nagagalak at makiiyak sa kanila na umiiyak. Huwag kayong gumanti ng masama sa sinuman. Magkaloob nga kayo ng mga mabuting bagay sa harap ng mga tao. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Sa halip, bigyan nyo ng puwang ang galit ng Diyos sapagkat nasusulat, ang paghihiganti ay sa akin. Pagbabayarin ko sila sa kanilang ginawa. Ito ang sinabi ng Panginoon. Kaya nga, sa verse 21, sabay-sabay po tayo. Huwag magpatalo sa masama. Sa halip, talunin mo ng mabuti ang masama. Tayo pong lahat ay makakaupo na, pagpalain ng Diyos, pagkabasa na po ng kanyang salita. Okay. Murmuring. Ang definition po ng murmuring, po, sa English muna po, a soft, low, or indistinct sound produced by a person or group of people speaking quietly or at a distance. Indistinct sound, parang hindi mo maintindihan yung sinasabi, mahina, na sinasabi ng isang tao o group of people. No? A subdued or private expression of discontent and dissatisfaction. Private expression mo lang dun sa discontent mo o kaya dissatisfaction na nararamdaman mo. Insinuation. Sabi nga ni Pastor Martin dun sa prayer meeting natin noong Wednesday, pagbibigay ng hint o suggestion sa iba na kadalasan ay hindi naman totoo. To express dissatisfaction, pain, or resentment, usually tiresomely. Okay. Ang synonym po niya ng murmuring ay complaining, moaning, whining, muttering, grumbling, mumbling. Tagalog, nagre-reklamo. O kaya nagbubulungan na may kasamang pagre-reklamo. Okay. Murmurings po, sa Hebrew word, okay, meron po siyang 4 na binanggit dito. Sa Old Testament, ang Hebrew word ng murmuring ay lun o growling. Alam niyo po yung pag nagugutom kayo, nagre-reklamo yun siya natin, ayan, growling. O kaya pag yung hayop, nagagalit siya, ayan, nag-growl siya, ayan. Lun growling denotes the semi-articulated mutterings of dissatisfied, discontented person. It is used in connection with the complaints po ng mga Israelites kay Yahweh, kay Moses sa wilderness. Ragan, whispered rebellion, which suggests a malicious whispering of slander. Sa New Testament, ang Hebrew word po ng murmuring ay gonggozo. Gonggozo. Pinakinggan ko po siya sa Google. No? Gonggozo po ang basa dyan. To murmur, mutter, grumble. Generally used in connection din po with complainings po ng mga Pharisees, sa mga scribes, kay Jesus at sa mga disciples niya. And lastly po, embrimmaumai, suggests indignation, fault-finding, or to blame. Naghahanap ka ng masisisi dun sa tao. Tama po yun. So nagmumurmur ka. Bumubulong-bulong. Okay. This month po, we have been studying Here's My Life. Kumusta nga ba yung life natin dun sa mga past lesson na napag-aralan natin? Ito po yung effect ng buhay natin sa ating mga tahanan. Kumusta po tayo sa ating mga tahanan? Kasi yung buhay natin, di ba? Most of our time sa bahay po tayo, di ba? So mas kilala tayo pag nasa tahanan tayo. Tama po ba?
So, kumusta po tayo sa ating mga tahanan? Kumusta ang buhay mo sa inyong mga tahanan? Masasabi mo ba na wala kang murmuring sa inyong tahanan o walang murmuring sa inyong tahanan? Murmuring po is common problem in the Bible. Common po siya. Pag binasa niyo po from Old Testament hanggang New Testament, very common po na maraming mga nagmumurmur, nagmamatter, nag-grumbling, nagko-complain. Ayan po. However, sabi nila, nothing beats the murmuring of the Israelites. Grabe daw. Ang Israelites daw, wala daw makakatalo sa murmuring nila. But wait, di tayo sure dyan. Tayo ba? Pag ikukumpara sa mga Israelites, baka mga J-clam kaya, murmur kaya tayo? Tingnan po natin ha. Ano po yung reaction natin when someone is murmuring? Lately po sa office, medyo ang mga nagiging trabaho ko na lang, puro lapit ng tao, reklamo sa increase, sa promotion, reklamo sa team leader, reklamo sa members, mga ganon. Kaya parang, ang nangyari po sa akin, parang nakakapagod kasi puro naririnig mo mattering, reklamo. So parang nakaka-drain po siya. Kaya lately po, medyo tumaas po yung presyon ko. Nag-leave po ako noong Wednesday. Siguro sa stress na rin po sa trabaho. So, ang murmuring po nakakairita. Tama po ba? Sino pong nag-e-enjoy dito pag may naririnig siyang nagmamatter? Nagmumurmur. Nakakairita, nakakainis po. Actually, mga bata, pag pinapagilitan mo, tapos nagnanag ka, anong ginagawa nila? Ayaw pakinggan. O kaya lumalayo. Sa tahanan po ba natin? Favorite ba tambayan ng asawa natin, ng mga anak natin, yung bahay natin kasi peaceful? O mas madala sila sa labas kasi ang daming murmuring sa loob ng bahay. Ang daming grumblings. Kayo po nakakaalam nun. Kasi po nakakairata po talaga ang mumblings. Who murmurs? Sino po yung mga nagmumurmur? Ay, hindi ako yan. Yung nanay ko yan. Hindi ako nagmumurmur. Okay, bihira lang ako magmurmur. Isang beses lang, isang araw. Habang pinag-aaralan ko po tong topic na to, months ago o 1 month ago, inobserve ko po yung sarili ko kung nagmumurmur ba ako. Yan. Kung ilang beses ako nagmumurmur sa isang araw. Inulaan niyo po, ilang beses. Secret, syempre. Sabihin ko ba? Secret po yun. Pero the fact is, every one of us murmurs. Bata, matanda, babae, lalaki. Lahat po tayo. We all have complaints. We all murmur. Accept niyo po yan. Lahat po tayo nagmumurmur. Murmuring, pwede po sabihin natin, murmuring lang yan, di naman seryoso yung kasalanan. Hindi mo ako pumatay, di mo ako nagnakaw. Simple lang yung kasalanan na yan, di yan big deal. Pero alam nyo, tong simpleng kasalanan na to, alam nyo ba na yung murmuring, yan ang nag-cause sa Israelites na mag-wander sa disyerto for ilang years po. Kung nakakaalam, 40 years. Bakit? Dahil sinasabi natin simple kasalanan lang? Dahil po sa murmuring. Dahil sa murmuring, sa mga reklamo po nila. Kaya 40 years po sila doon bago sila nakarating sa promised land. Baka hindi natin sineseryoso tong kasalanan na to. Or hindi natin pinapansin. Ito pala yung dahilan kung bakit di natin nakukuha yung promises ng Panginoon sa atin. Kaya pala wala yung mga promises na galing sa Panginoon kasi panay tayo murmur, kagaya ng mga Israelites. Diya? Dahil sa pagmumurmur natin, kaya pala ayaw pa ng kapamilya natin na manampalataya sa Panginoon. Kasi nakikita niya tayo Christian tapos nagmumurmur. Laging reklamo. Okay. So meron po ako ditong 7 murmurs, complaints from the Bible to avoid. Actually, 10 po ito. So habang pinag-aaralan ko po ang murmuring, ang dami pala. Ang dami pala sa buong Bible. Na-amaze po ako. Pero
dahil aabutin po tayo ng matagal, so kinompress ko po siya. 7 lang po ito. So number 1, no more murmurs of blaming, paninisi. Sino po sa ating mga tahanan ang mahilig manisi? So Exodus 5:21, Exodus 14:11 to 12. Hindi ko na po babasahin to. Basahin nyo na lang sa bahay nyo, screenshot nyo, isulat nyo yung verse kasi medyo matatagalan po talaga tayo pag binasa pa natin to. No, kakwento ko na lang po ng mabilis. Ito po yung unang murmurs ng mga Israelites. Nasa Egypt pa lang sila, nagmurmur na sila. Kasi pinagpaalam nga ni Moses ni Aaron sa Pharaoh, no? Hayaan nyo ang mga Israelites na umalis at mag-worship kami, magkakaroon ng festival, no? Aalis ang mga Israelites. Ang sabi ng Pharaoh, tinatamad lang kayo, kaya gusto nyong gawin yan. So in short, mas lalo silang pinahirapan sa trabaho nila. Yung bricks na ginagawa nila, imbes na supplyan sila ng material, sila magpo-provide ng material sila, tapos same quota. So anong sabi ng mga Israelites? Sinisi nila si Moses. Sinisi nila si Moses. Bakit kasi? Nananahimik kami dito. Pero kung tutusin, hirap na po sila sa trabaho nila, no? Pero sinisi nila si Moses. Isa pa, yun sa Exodus 14:11 to 12. Ito po yung pinayagan na silang makaalis ng Egypt, pero eventually nagsabi din ng Pharaoh na habulin sila. So inabutan sila. So habang hinahabol po sila, ayan, nagreklamo na naman sila. Kasi ikaw, Moses, yan, nagreklamo sila. Sinisisi nila si Moses, kung bakit mas lalo silang nahirapan. The Israelites complained to Moses that because of him and his talk of a promised land, Pharaoh made things worse for them. Sa ating po mga tahanan, yan, kumusta po tayo? Sino po yung medyo mahilig manisi dito? Alam niyo, minsan, no, pag may baso, nabasag na baso sa ating table, nabasag, sasabihin mo, ayan kasi, bakit kasi naglagay ka ng baso sa gilid ng table? Alam mo nang mabasag yan. Ininisi, di ba? Ano dapat gagawin? Liligpit na lang kasi wala naman may gusto. Sasagot yung isa, bakit kasi ang likod-likod mo? Alam mo na may baso dyan, hindi mo pa niligpit. O kaya sana ginit na mo man lang. Alam mo po yung mga ganong sisihan sa ating mga tahanan. Murmurings po yun eh. Imbes na isolve na lang, linisin, sisisihin pa. Nagkakos pa ng murmurs. Ano pa example, even sa mga batang maliliit na dapa, yan, imbes na tulungan, ano sasabihin? Ayan, kasi ang likod-likod mo, buti nga sa'yo, kasi kalikutan mo, ayan, nadapa ka tuloy. Tapos umiyak na yung bata, nasaktan na, sisisihin pa natin. Hindi niya naman gusto yun. Mahilig po tayong manisi. Ito, isa pa po, naririnig ko, no? Sabi, may umiiyak na bata, sabi nung lola. Ayan, sige, anak ba kayo ng anak? Tapos hindi niya naman kaya alagaan. Anak pa more. Nagugutom lang yung bata, history na yun. Kung ano-ano na naaalala kasi sinisisi mo, nandiyan na yung bata, di ba? Bakit mo kailangang alalahanin yung mga ganon? Di nasosolve ng paninisi yung problem. Kahit na maghapon pa tayong magmurmur at magsisihan, nandyan na po yung naging problema. Kung ano man yung problema na yun. Ano pong gagawin natin? I-solve na lang po natin. Let us stop blaming, bluffing that causes murmuring inside our homes. Instead, learn to understand, forgive. Di ba? Patawarin ko ano man yung naging cause nung problem. And solve the problem itself. I-solve na lang po natin. Kasi hindi mo masosolve ang problem ng murmuring lang. Okay. So number 2. No more murmurs of discontent. Okay. Discontent. Ang dami pong discontentment ng mga Israelites. Exodus 16, 2-3. Exodus 17, 2-3. Ano po mga discontento? Una po, yung tubig. Pangalawa, pagkain. At hindi lang po isang beses yun. Nangyari 2 beses, 3 beses, 4 na beses. Maraming beses po silang nagreklamo dahil sa discontentment po. Tubig, walang tubig, nag-provide ang Lord. Walang pagkain, nagpadala ng food from heaven. Ang tawag po doon ay mana.
Hindi ka na magtatrabaho, oh. Pupulutin mo na lang every morning, kakain ka na. Food pa yun from heaven. Tapos nagreklamo, nagsawa-sama na. Ano na naman? Gusto nila ang karne. Nagpadala ng pugo. Alam po yun, araw-araw may lumilipad na sandamukal na pugo sa harap ng bahay nyo. Pupulutin mo na lang, lulutuin mo na. Pero hindi po nakukontento ang mga Israelites. Tayo po kaya. Pagdating sa pagkain, sa inumin, it's very easy for us to judge Israelites, no? Pero baka tayo ay mas malala pa doon. Baka mas malala pa tayo doon. Especially ngayon, sobrang init po, napakainit ng panahon. Pagdating mo sa bahay, ang init. Pagbukas mong ref, nauuhaw ka. Ang daming pitchel, pero walang laman ng tubig. Ano ba to? Di ba, uhaw na uhaw ka na. Bakit wala ba na ng tubig? Meron bang ganito sa, o sa bahay lang po namin? walang nagpupuno. Ang daming pitchel. Nagmamurmur. In fact, may tubig naman. Di kumuha ka sa hindi lang malamig. O panuin natin. Okay po ba? Sa pagkain po. Yan. Sa pagkain. Sino po mareklamo sa pagkain? Wala naman, no? Wala sa atin mareklamo pagkain. Israelites po, kaya po sila nagreklamo kasi paulit-ulit yung pagkain na dalawa lang. Dalawa yung option nila. Pero pwede siguro kasi yung tinapa, yung mana, pwede nilang, yung pugo, pwede kasing gawing adobong pugo, tinolang pugo, tsadong pugo. Ayan. Tayo po, ang dami nating option sa pagkain, tama po ba? Pero parang hindi tayo nakakontento. Anong uulamin natin? Pinoproblema palagi kung anong uulamin. Tapos nagre-reklamo. Sa isang linggo, ilang putahe po natitikman natin? Magbabanggit po ako ng mga food. Adobo, menudo, mechado, kaldereta, kare-kare, afritada, nilaga, sinigang, tinola, barbecue. May lechon pa nga minsan. Meron na po. Pengen naman. Ang sasarap, di ba? Pero nagre-reklamo pa rin tayo. Minsan, ang sarap ng luto ng nanay na adobo. Pero gusto mo yung tuyo, nagreklamo ka, gusto mo yung dried na adobo. Bakit naman ganito? Gusto ko yung tuyo. Ang sarap na nga ng adobo, magre-reklamo pa tayo. Minsan, pati yung part ng chicken, gusto mo yung legs o kaya yung wings, natira na lang yung breast, sabihin mo, ayaw nang kumain, walang natira sa pagkain. Meron naman wala yung paborito mo. Kaya sabihin mo, nanay, ano ba tong sinigang mo? Bakit walang gabi? Yun ang paborito ko. Yes. Dami po nating reklamo sa pagkain. Hindi na po tayo nakontento. Ako po medyo guilty po ako dyan. Kasi sabi ko nga po, in-observe ko yung sarili ko. Nandito ba si nanay? Sorry nanay. Kasi po, pag morning, nakaluto na si nanay, ayoko po ng mamantikang itlog. So, pag nakita ko mamantika, ayoko nang kumain kasi mamantika na, alam mo, nasasakta yung nanay mo kasi nagmumurmur ka dun sa pagkain na dapat appreciate mo kasi pagkagising mo may pagkain na. Kung ayaw mo ng ganun, di ikaw magluto. Gumising ka maaga. Sorry po, nay. At parang hindi ko nakita saan. Ayun po. Sorry po, hindi na po maulit. No more murmur of discontent. Mag-rejoice tayo sa lahat. Pasalamat tayo dahil meron tayong kinakain, meron tayong iniinom. Let us stop murmuring and be content of what we have in life. Rejoice in the Lord. Be thankful of your family. And enjoy your food with your family. Enjoy po natin yung food. Kahit na ano pong nakaharap sa dining table natin, enjoy po natin yan kasama po ng ating mga pamilya. Mas importante po yun kaysa dun sa discontentment natin sa pagkain. Number 3, no more murmurings. No more murmurs of impatience. Exodus 32:1. Ito po naman si Moses umakyat ng Mount Sinai, nagtagal po siya doon ng 40 days. So hindi alam ng mga Israelites kung hanggang gaano siya katagal magstay doon sa Mount Sinai. So nag-i-impatient po sila, nagreklamo po sila, sabi nila kay Aaron, pero hindi namin alam kung gaano katagal si Moses dyan. Gawan mo kami ng
yung Diyos-Diyosan, yung golden calf, yun po. So nainip po sila. Kaya sila po ay nagmurmur, nagpagawa ng ganon. We have been impatient to God din po minsan. Nagiging impatient tayo, especially po yung prayer natin, yung mga kamag-anak natin, yung asawa natin, Lord, sana makapagsimba na siya, maging Christian na siya, yung father ko po, yung anak ko, hindi na nagsisimba. Pinagpa-pray mo ng matagal, pero nagiging impatient tayo. Kaya, ang nangyayari, tayo na yung gumagawa ng paraan. Pinipilit natin baguhin yung anak natin. On our own, sa sarili nating paraan. Panay tayo, sermon. Kung sumama ka na lang sana sa akin, imbes na nagbibisyo ka dyan sa barkada mo, magsimba ka sa akin. Magsimba ka sa church, sumama ka sa akin. Yung kakamurmur po natin ng ganon, isa tingin nyo, mas lalong magsisimba yung anak natin, yung mga mahal natin sa buhay. Hindi po. Anong mangyayari? Mas lalayo po sila. Kasi nagmumurmur po tayo, pinipilit natin silang baguhin. Hindi po natin kayang baguhin ang puso ng tao. Gawa po yun ng banal na espiritu. Ano po ang kailangan natin gawin? Try mo mag-adjust. Kung ganun man yung tao, wala. Sa totoo po, kahit asawa mo yan, walang pwedeng mag-agree completely sa isang tao. Lahat po tayo magkakaiba. Tama po? Magkakaiba po tayo. So kahit anong gawin mo, iba yung ugali niya, iba yung ugali mo. Try your best na mag-adjust para mag-jive kayo, para magkasundo kayo. Bakit di na lang natin tanggapin at mahalin yung isa't isa? Di ba pwede na pakisamahan mo na lang siya, maging mabait ka sa kanya. Alam niyo po yun, ang dapat po natin gawin ay manalangin, maghintay, magtiwala sa pangako ng Panginoon. Acts 16:31, believe in the Lord Jesus and you will be saved. You and your household. Okay. Sige po. Lord. Let us stop murmuring and believe that God will do His promise to save our loved ones. Wait patiently. Maghintay lang po tayo. Panghawakan po natin to. Pangako ng Panginoon na hindi lang po ikaw maliligtas, kundi yung buong household mo. Wait patiently and trust the process. Number 4, no more murmurs about leadership. Numbers 12:1-2. Si Miriam and Aaron po, yan, nag-spoke sila against Moses. Ang leader po ng Israelites po ay si Moses, no? Si Miriam at Aaron po, umangal sila. Bakit? Nakikipag-usap din naman ng Diyos sa amin, ha? Hindi lang naman kay Moses. So parang question nila yung pagiging leader ni Moses. Miriam and Aaron complains about the leadership of Moses. So bilang wife or anak, minsan din natin gusto yung leadership or yung pagiging head of the family, ng tatay natin or ng nanay natin. Minsan, ayaw natin kung paano sila mag-lead ng ating pamilya. Pero ako po, ngayon ko lang po na-realize, nung nagkaanak na ako, no, parang ang sakit pala sa magulang na parang hindi ka respeto ng anak mo. Pag nag-murmur siya sa harap mo, okay? Ang sakit pala makita yun, pag may inuutos ka, tapos, ano yan? Ano yung sinabi mo? hindi po ako masyadong gano'n, Pero nakakita ko lang po, pag nag-murmur nga, parang ang sarap. Ano yung sinabi mo? Sabihin mo sa akin ng harapan, bakit kailangan mo mag-murmur? Di ba? Magulang mo ko, kailangan mo kong respetuhin. So sa mga anak, lahat naman tayo naging anak, no? Iwasan po natin mag-murmur. Bakit po? Ano po yung nangyari dito sa Numbers 12:9? Nung nagreklamo po si Aaron and si Miriam po kay Moses. Now, the anger of the Lord burned against them and He left them. Nagalit ang Panginoon sa kanila kasi kinu-question nila yung authority na binigay kay Moses. So, it's very important for us not just to follow God kasi sinusunod ko naman ng Panginoon, pero but also following the leaders that God has given above us. Yan.
Tatay natin sila eh. Sila yung may authority. So dapat sundin natin sila. Magulang natin sila, sundin natin sila. Even sa church, yung mga pastors natin, so sila yung head, baka mayroon po sa atin nakakapag-murmur unintentionally sa ating mga pastors. Kita niyo po kung ano yung nangyari dito? Nag-alab yung galit ng Panginoon doon sa mga taong nag-murmur sa mga leaders. So warning po yan sa atin na mga nag-murmur sa mga may authority sa atin. Sabihin mo, kasi hindi niya naman alam kumbaga, kahit na matanda tayo o mas mataas yung pinag-aralan natin sa mga magulang natin, magulang paling natin sila, kailangan po natin silang irespeto. Minsan nakagraduate ka lang ng high school, kala mo ang dami mo nang alam. Kung makasagot ka sa magulang mo, kung makapag-murmur ka, even kahit nakagraduate ka na, wala kang karapatan na mag-murmur sa parents mo. Respeto mo po sila. Respeto natin sila. Ewan ko kung napapansin po ng magulang ko, I'm trying my best to obey them kahit na matanda na ako. Pag may mga sinasabi sila, si nanay, pag may payo po siya about cheese, tinatry ko talagang sundin. Kasi nakita ko yung importance ng pagsunod sa magulang. Ang sabi po, di ba sa Ephesians 6:13, 1-3, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father, mother, which is the first commandment with a promise. Ano po yung promise? So that it may go well with you, that you may enjoy long life on earth. Gusto mo bang everything's go well with you sa buhay mo? At magkaroon ka ng mahabang buhay sa mundo? Respect your parents. Wag po tayong mag-murmur sa kanila. Kahit na minsan may mali sila, hindi pa rin yun binigyan ng karapatan tayo na mag-murmur sa kanila. Even sa asawa natin. Yan. Mga babae, maging submissive pa rin tayo sa ating mga asawa. Okay. Number 5, no more murmurs with unthankful heart. Yeah. Numbers 21:5. Ito po, babasahin ko po ito. Medyo maganda po kasi yung sa Tagalog version. Ito po yung mga Israelites pa rin po ito. No? Sige, basahin ko po. Mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat na pula upang iwasan ng Edom. Subalit nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila sa Diyos at kay Moses. Inalabas mo ba kami sa Ehipto upang mamatay lamang sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Suyang-suya na kami sa walang kwentang pagkain ito. Nagulat po ako nung binasa ko to. Grabe pala talaga ang Israelites. Piruin mo yan, suyang-suya na kami sa walang kwentang pagkain to. Ano yung pagkain ito na tinutukoy nila? Yung blessing, yung mana, yung blessing from the Lord. Blessing yun sa Panginoon. Tapos sabihin mo, suyang-suya na kami sa walang kwenta. Pagkain, pinupulot mo na nga lang. Hindi ka na nga nagtatrabaho para sa pagkain na yon. Sasabihin mo walang kwenta. Very unthankful heart. Hindi marunong magpasalamat. Grabe sila. Pero tayo ba? Hindi natin napapansin, baka tayo po ganito rin sa ating mga tahanan. Alam niyo po, pag panay po ang reklamo natin at murmur natin, ibig sabihin, we have an unthankful heart. Pag puro reklamo yung sinasabit natin, parang sinasabi mo, alam po yung reklamo natin, hindi natin sinasabi sa tao, hindi natin sinasabi sa sitwasyon. Sinasabi natin sa Panginoon. Nagre-reklamo tayo, parang sinasabi natin, God is not good sa buhay ko, kaya tayo nagmumurmur. Kaya mag-ingat po tayo sa lahat ng murmurings na sasabihin natin everyday. Hindi mo yan sinasabi sa sitwasyon mo. Sa Panginoon natin yung sinasabi. Ano po yung mga unthankful na nababanggit dyan? Yung kanina nga, kagaya ng pagkain, no? Baka minsan nakakalimutan na natin manalangin sa harapan ng pagkain. Pag magdi-dinner ng lunch, baka nakakalimutan yung pasalamatan ng Panginoon sa pagkain na nasa ating harapan. Imbes sa magreklamo, kailangan pasalamat tayo. Those food na meron tayo are blessings from the Lord. Yung anak mo o yung mga bata na sinasabihan natin ng visit, sorry for the term minsan nakakarinig pa talaga tayo ng ganun. Blessing yan from the Lord. Bakit mo sinasabi yun? Okay?
Even sa trabaho natin, pagising natin ng umaga, Monday pa naman, nagmumurmur ka lang, Monday na naman, pagod na naman ako, traffic na naman, pasok na naman sa trabaho. Blessing from the Lord na may trabaho ka. Bakit ka nagmumurmur? Di mag-resign ka na lang? Di ba po? Tama po ba? Ang dami po nating reklamo na nagiging unthankful na po yung puso natin. Imbes na pagpasalamat po tayo sa Panginoon. Everything we have, we owe it all to God. Lahat ng meron ka. Trabaho mo, pamilya mo, pagkain, damit, lahat yan. You owe it all to God. Bakit tayo magmumurmur? Lahat yan galing sa Panginoon. Para tayong mga Israelites, parang normal na lang everyday. Normal na lang. Pagkagising mo, murmur, hanggang matutulog ka, murmur pa rin. Reklamo dito, reklamo doon. Rejoice and be thankful of what we have. Those are blessings from the Lord. Okay. Murmur number 6 po. No more murmurs of gossips. Sa New Testament na po tayo, sa Luke 5:30. So marami din po itong verses na to, no? Yung murmur of gossips. Ito mostly po ang mga Pharisees, mga scribes na nagga-grumble po sa mga disciple at saka kay Jesus. So, alam mo naman po natin si Jesus nagkasama ng mga disciples, nag-iikot-ikot, nagtuturo, nagpapagaling. And marami pong sumusunod sa kanila. Hindi lang po yung mga tao. Mga Pharisees and scribes, sumusunod po sa kanila. Nag-o-observe, nagmamarites. So noon pa, noon pa may marites na po. Nagmamarites sila kay Jesus. Para saan po? At sa mga disciples, para maghanap ng maipupuna. Fault finding. Yun pa yung kanina, isa sa mga definition pa ng ating murmuring, no? So, gossip. Gossip. No more murmurs of gossip. Sabihin natin, di naman ako nagagasip. Hindi ako nagagasip sa loob ng tahanan. Sa kapitbahay lang, pero sa loob, hindi naman, no? I-check po natin, kasi chinek ko po yan eh. Sabi ko sa inyo, nag-observe ako. Meron po. Unintentionally, nagagasip po natin yung mga kasama natin sa bahay. Example po. Hindi pa umuwi yung asawa mo. Sasabihin mo, mga anak, yung tatay nyo, tignan nyo, hanggang ngayon wala pa, hindi pa umuwi. Siguro na doon na naman siya sa barkada niya. Nakikipag-inuman. O kanino mo chinismis yung asawa mo? Chinismis mo sa anak? Yung anak mo, idol na idol niya yung tatay niya. Siniraan mo yung asawa mo, partner mo yun. Kailangan mo bang gawin yun? Totoo po ba na chichismis natin yung mga asawa natin? Hindi naman, no? Hindi po. Hindi sa Jake lang. Mga nanay, ay mga tatay, ganun din. Di ba? Sabi mo, mga anak, yung nanay nyo, wala pa, hindi pa nagluluto, na doon, sa kanto, nakikipag-chismisan. Ganun po. Mga example lang po ito, no? Pero ako po, guilty po ako dito. Magko-confess po ako sa inyo, andito po yung anak ko. Talaga naghahanap ako ng kasi gusto kong totoong buhay po talaga, we murmur. We murmur. And admit ko po, I murmur po. And sorry, Chis. I-share ko lang, no? Pag nag-aaway po kami yan, nagkakasagutan po kami, ang gagawin ko po, inis na ako, lalabas ako sa bahay. Sabihin ko, nanay, tingnan mo nga si Chis, ginaganda, dadabag, yung mga ginagawa niya hindi maganda. Kinukwento ko sa nanay ko. So, ang gagawin ng nanay ko, papasok, Chis, bakit? Ito yung ginawa mo daw, ganyan. Titingin sa akin yung anak ko. Dapat kami na lang nakakaalam nun ah. Bakit nasiraan ko pa siya sa ibang tao? Nasiraan ko pa siya sa lola niya. So, sorry na po. Unintentionally po, nagagasip po natin yung mga mahal po natin sa buhay. Totoo po. Wala, ako lang. Okay. Our loved ones are to be treasured po and to be loved. Let us show how God treasures us and love us. Alagaan po natin sila. Let's stop murmuring para siraan po yung mga mahal natin sa buhay. Para siraan po yung mga tao sa ating mga tahanan. Lastly, no more murmurs of comparison. Ayan, last na po ito. Oops, wait lang. Okay. So meron po akong dalawang example. Si Martha, sa Luke 10:38-42, si Martha po at saka yung sister niya, si Mary,
In-invite, nag-visit po si Jesus sa bahay nila. So marami din mga tao, no? So busy-busy si Martha sa pag-aasikaso. Siguro pag-prepare ng food, naasikaso niya yung mga bisita. Samantalang si Mary, tinignan niya, andun lang, walang ginagawa, nakaupo. Andun kay Jesus sa paanan ni Jesus nakikinig po. Ine-enjoy niya si Jesus. Sabi niya, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore, tell her to help me. Nutusan niya si Jesus. Sabihin mo, tulungan ako. And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. But one thing is needed, and Mary has chosen the good part. That good part, which will be taken away from her. Which will not be taken away from her. Minsan, reklamo po tayo ng reklamo. No po? Gawa tayo ng gawa sa ating mga tahanan, pero nakatingin tayo sa mga tao na hindi nagtatrabaho. Meron po bang ganito dito sa atin? Ako lang na naman. Gawa ka nga ng gawa, namurmur ka ng murmur, nagagawa ka, at tinitingnan mo yung kapatid mo, walang ginagawa, inis na inis ka na. Pero siya, ini-enjoy niya yung time niya. Ikaw, galit na galit. Kasi kino-compare mo, nagko-compare ka, murmur ka ng murmur. Minsan kakareklamo po natin, kaka-compare natin, namimiss na po natin yung mga importanteng bagay. So, kagaya po ni Martha. Namimiss niya yung fellowship with Jesus. Okay. Parable of the workers in the vineyard. Matthew 20:9 to 11. So, hindi ko na po babasahin yan kasi very fresh pa po yan sa atin. Ito po yung mga nagtrabaho, yung iba 8 hours nag-work, 6 hours, 4 hours, tapos merong 1 hour lang nag-work, pero in the end, pare-pareho sila ng sahod, natanggap. So, sino po yung nag-murmur? Siyempre, nagtrabaho ng matagal. Nag-compare siya, kinumpare niya. So, sa atin po, yan, yung mga sa atin po, sa ating tahanan, wala, sabi ko nga, wala naman palang nagko-compare sa inyo, no? Sige po. To be honest po, meron po sa atin talagang unfair sa ating mga tahanan. Especially po unfair sa mga magulang. Kasi maghapon ka na nagtrabaho, nagluto, naglaban ng malansya, tapos luto ulit, hugas ng pinggan, tapos darating pa yung asawa mo, saan na yung pagkain? Tapos sisilbihan. Minsan unfair po talaga. Nakakapagod na rin po. Tama po ba? Kaya okay lang mag-murmur. Tama ba? Hindi. Hindi po. Pero be patient. Okay lang yan. Okay lang po yan. Be zealous. Maging matyaga po tayo para sa mahal natin sa buhay. Especially po kung meron tayong wini-win na soul. Yung asawa mo, kaya pa po, kaya. Pagka napapagod na po, imbes na mag-murmur tayo, ibulong po natin sa Panginoon with prayer. Ipanalangin po natin sa Panginoon. Kung napapagod ka na, imbes na mag-murmur po tayo, Lord, help me, sana may tumulong naman sa akin. O sana bigyan mo ko ng lakas para makayanan ko lahat ng dami ng ginagawa sa buhay. Kasi pag murmur po, mas nakakapagod po yun. Nagtatrabaho ka na, guhugas ka, galit na galit ka. Mas nakaka-stress po yun. Parang kahit 2 baso lang yung hinugasan mo, dahil galit na galit ka, parang pagod na pagod ka na. Dahil sa kakamurmur mo, pero pag ginawa mo siya with love, with joy, ang gaan po ng trabaho. Nakaka-relate po ba kayo sa akin? Amen. Amen. Stop murmuring and don't count what you already did. You can do more and be zealous for our loved one's salvation. Okay. Ano po yung mga God's instructions about murmuring? Ano yung mga sinabi ng Panginoon tungkol sa murmuring? So, 3 lang po ito. No? Number 1, mga instruction niya tungkol sa murmuring. Number 1, warning from Israel's history. 1 Corinthians 10:9-11, we must not put Christ to the test as some of them did and were destroyed by serpents, nor grumble as some of them did and were destroyed by the destroyer. Now, these things happened to them as an example, but they were written down for our instruction,
on whom the end of the ages has come. So yung mga reklamo po, naging buhay ng mga Israelites, example po siya para sa atin na hindi na po natin gayahin. Thank God po kasi merong Bible. Guide po natin to. It helps us what to do and what not to do. Salamat sa Panginoon. And sana po nababasa po natin yung story, no? Sino na po nakakabasa ng so far, yung Old Testament. Di ba, we've been encouraging everyone na magbasa. So, sana nakabasa na po kayo. Ha? Mas malalaman niyo po maraming story po sa Bible. So, thank God for His Word. And binigay po ito sa atin thousand years ago na po yung mga kwento. Hanggang ngayon, nagiging guide pa po natin siya. And church, warning po to sa atin. Mula noon, nagmumurmur sila, hanggang ngayon nagmumurmur po tayo. Kaya sana po, may God help us na i-obey po yung salita niya. No more murmurings po. Yung message niya po sa atin, wala po sana nang magmumurmur. Okay, number 2, murmuring will just rob us of our joy. 1 Thessalonians 5:16-17, rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Rejoice always. Yan. Pag lagi po nagre-rejoice yung puso natin, maiwasan po natin mag-murmur. Pray to God and present Him our concerns. Yun. Imbes nga na mag-murmur, i-present po sa Panginoon. God is more than willing to listen to us and give the desires of our hearts. Alam niyo po, pag nagmumurmur kayo, sa tingin niyo lalapit ang Panginoon sa inyo, makikinig siya sa inyo? Hindi po. Lalayo ang Panginoon. Kaya instead, pag-pray kayo, pag nag-pray tayo at sabi nga dito, present to Him all your concerns, Lord. Makikinig ang Diyos. Makikinig po sa atin ang Diyos. So instead of using all your energy in murmuring and complaining about almost everything, let's do what the Apostle Paul, si Apostle po kasi nagsulat nito, wrote here, instead of murmuring, we must rejoice always. Okay. Number 3 po, murmuring is not for God's children. Lahat po tayo, God's children, tama? We are the children of God. So ang murmuring po ay hindi para sa atin. Hindi po para sa atin ang murmuring. Sabi sa Philippians 2:14-18, do everything without grumbling or complaining or arguing, so that you may become blameless and pure children of God, without fault in warped and crooked generation. Then you will shine among them like stars in the sky, as you hold firmly to the word of life, and then I will be able to boast on the day of Christ that I did not run or labor in vain. Yan. Do everything. Lahat ng ginagawa natin, gawin natin ng walang pagko-complain, walang grumbling, walang arguing, because we are children of God. We are blameless and pure. We may be surrounded with many people na nagmamurmur, no? Kapitbahay mo. Sino po dito mahilig, lagi siyang nilalapitan ng mga tao na para sabihan ng mga reklamo. So marami pong gano'n, no, sa paligid natin, pero hindi dapat po tayo yan bilang Kristiyano. Nakikinig lang po tayo sa murmur, pero hindi tayo makiki-murmur sa kanila. So even though we are surrounded with people always murmuring, complaining, let us remember we are the light of the world. Sabi, a city on a hill. We should be shining and let people see yung difference sa atin bilang Kristiyano. Kasi kung ang mundo nagmumurmur, tayo nagmumurmur, what's the difference? Diba? So dapat iwasan na po natin ang pagmumurmur. Okay. Conclusion na po tayo. Bilis. Nainip po ba kayo? Hindi naman. Okay. Nung nag-search po ako sa Google ng murmur, ang lagi po lumalabas, heart murmurs. Ibig sabihin po, sa medicine po, meron silang tinatawag na heart murmurs. Hindi po siya disease, pero heart problem siya. So yung normal sound ng heart natin, ng beat ng heart natin, iba po siya dun sa may condition na heart murmur. Ang sabi po,
ang sabi po doon sa binasa ko, you will suffer from chest pain pag meron kang heart murmurs. And nothing is done to address the issue. So pag may heart murmur ka, wala na doon magagawa para ma-address yung issue na yon. You will eventually die. Like the physical heart murmur, yung spiritual heart murmurs din po natin are also dangerous for us. Kasi yung act of murmuring is not the real problem. Nagmumurmur ka, nagmumurmur ka, nagmumurmur ka. Hindi po yun yung real problem. Ano po yung real problem? Ang gagaling po sa puso. Yung puso po natin. We may not say yung murmuring, si sister hindi yan nagmumurmur. Napakabait yan. We may not say yung murmuring, pero deep inside your heart murmurs pala. And that's dangerous po. We all know that murmurings comes from the heart. So check po natin this morning yung ating mga puso. Kamusta po yung puso natin? Baka ang dami po niyang angal sa loob. Ang dami po niyang angal. And let us seek God in our hearts na maalis sana yung mga murmur sa ating mga puso. Lord, help mo po ako. Ayaw ko po ito. Kunin mo po lahat ng mga reklamo ko sa buhay. Ng mga angal ko sa buhay. Meron po ako gustong ipakita sa inyo na video. Favorite scene ko po ito sa The Chosen. Kung nanonood po kayo ng Chosen, sino po mga nanonood ng Chosen? And ang ganda po niya. Nasa season 5 na ba? 4? Hindi ko maalala. So season 2 po ito, episode 3. Nung napanood ko po ito, sobrang medyo talagang touch na touch po ako. Gustong gusto ko po itong scene na to. Itong scene na po ito yung makikita natin sa Bible, Matthew 4:23-25. Si Jesus po went throughout the Galilee. And yung news po tungkol sa kanya na nagpapagaling siya, kumalat po siya. Nag-spread po siya all over Syria. So people brought to him lahat ng mga may sakit. Large crowd from Galilee, Decapolis, Jerusalem, Judea, region across the Jordan followed him. So imagine niyo po, nakapakaraming taong nagpunta para pagalingin siya sa lahat ng mga may sakit do. So maraming tao, large crowds po yung tinutukoy natin dito. So yung scene na po na ito, hindi naman po siya actually yun yung nangyari sa Bible, pero yung nagpagaling siya, yun po yan. Exactly nasa Bible po siya. So, morning pa lang, nag-prepare na yung mga disciples. Marami nang dumarating morning pa lang hanggang afternoon, hanggang gabi po. Yan, inabot na ng gabi. Nagpapagaling si Jesus sa dami ng tao. At yung mga disciples pa dito, nakaupo na sila, nagpapahinga na sila. Siguro dahil patapos na, no? Patapos na. Kaya ang nangyari, nagpapahinga sila, nagkwentuhan. Yung kwentuhan nila, dumating sa murmuring. Murmuring of comparison. Kagaya po ng isang sample natin kanina. Nagko-compare po sila. Ikaw ganito ka, ganyan ka. So, nagtatalo-talo na po sila, nagmo-murmur po sila. Ano po kayang reaction ni Jesus sa scene na to? Sige po, panoorin po natin. Jesus is the best example of no murmuring. Sa kabila po ng hirap niya, may karapatan mo ba tayo mag-murmur? Nakapansin niyo po yung mga nagmamurmur kanina, yung mga disciple, wala na pong sasabi. Jesus died on the cross for us. Kung sinasabi mo, sobra na yung pagod mo kaya nagmamurmur ka, what more si Jesus? Ano pa yung mga nagawa niya para sa atin? Pagod siya physically, hindi lang physically. Remember niyo po yung babae na dinudugo, yung hinawakan yung laylayan ng damit niya? Naramdaman niya may power na lumabas sa kanya. Isang tao lang po yun. Pero ito, pinag-uusapan natin, ilan po yung taong pinagaling niya? Malamang hundreds. Imagine niyo yung pagod niya, hirap na siya physically, spiritually, pagod na po. Pero ano pong sinabi niya? Good night.
At pagkahiga niya po, pagkapasok niya sa tent, nanalangin lang siya. Nanalangin siya sa Panginoon. Wala po tayong narinig na murmur sa kanya. Na murmur sa kanya. Tayo po ba masasabi natin na ginawa ko na ang lahat para makapag-minister sa aking pamilya? Did we tried our best to serve them with love, kindness, para maligtas sila? Or konting bagay lang na murmur na agad tayo sa ating mga tahanan? Romans 12:9-12, love must be sincere. Hate what is evil. Cling to what is good. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor, serving the Lord. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Mahal po natin yung ating mga kapamilya, tama po? We love our nanay, our tatay, mga kapatid. And we want to save them. Hindi lang po ayaw natin na tayo lang naliligtas. Gusto natin ma-save din sila. We always say, we are followers of Christ. And we make followers of Christ. If we want our family to follow Christ, and then let us not follow the footstep of the Israelites na nagmumurmur and then nagwander ng 40 years para ma-achieve o ma-get nila yung promise ng Panginoon. But let us follow Christ, being patient and zealous, ministering to our family. And soon, not 40 years, not 20 years or 10 years, soon po. Tagal na natin naghintay, but soon, because we murmur no more, we will soon get the promise of God. Our family will be saved po. Amen po. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Yes, Lord. Salamat po sa message mo sa amin ngayong umaga. Sorry po kung ang dami po naming reklamo, murmuring sa aming buhay everyday. Hindi po namin napapansin. Meron na po kami unthankful heart. Forgive us, Lord. Forgive us, O Lord. Tulungan mo nga po kami, Panginoon, maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay na meron kami. Because we owe it all to you, Panginoon. Sa lahat naman ng meron kami, sa iyo lang po ito nanggaling. Kaya tulungan mo kami na maging mapagpasalamat kaysa mag-murmur palagi, O Lord God. And alam po namin, Panginoon, na by your grace, kaya po namin gawin ito, O Lord God. And alam po namin, Lord God, na ang mga mahal po namin sa buhay ay soon ay makakilala na rin sa inyo, Panginoon. Dahil tinulungan niyo kami magbago, tulungan niyo pong magbago ang aming puso na hindi na magreklamo at maging mapagpasalamat. Thank you, Lord, sa oras na ito, Panginoon. Itinataas po namin ang pangalan mo at salamat po sa pagiging magandang halimbawa mo sa amin. And help us na every time na may bala kami mag-murmur, just remember Jesus. Remember Jesus and follow Him as our example, Panginoon, sa aming buhay. We lift your name, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Amen. Thank you po, Ate Esther. Pwede po bang palakpakan po ulit natin ng Panginoon? Praise the Lord. Darako naman po tayo ngayon sa ating tithes and offering. Amen. Sino po excited na magbigay po sa Panginoon? Praise the Lord. Sige po, pakihanda lang po yung tithes and offering po natin. Praise the Lord. Ang sabi po sa salita po ng Diyos, this is the one time na sinasabi po ng Diyos na, test me on this. Amen. So, praise God. Dahil po ang pagbibigay po natin is, biruin niyo po, si Jesus nga po, hindi siya nagmurmur para tayo po ay iligtas. Pero ito po, magbibigay po tayo, hindi tayo magmumurmur. Ito naman, magpapa-offer na naman. Di po, because alam niyo po, Jesus gave us everything. Ito po ay worship lang po natin, ito po para sa Kanya. Amen po ba? And praise the Lord po because we have, regardless kung gaano man po kalaki yung ibibigay po natin at yung ipapagkaloob po sa atin ng ating Panginoon, sa atin natin para po sa Panginoon, regardless kung gaano po kalaki yan, basta po i-offer natin sa Panginoon, tatanggapin po ng Panginoon yan. At alam po natin na yung trust po natin, wala po sa pera, kundi sa Kanya lamang po. Amen po ba? Amen. Pwede po bang itaas po natin yung mga tithes and offerings po natin? Praise the Lord. Lord, maraming salamat because
You are our source, and we pray as we offer this offerings po na, tithes and offerings po namin, that you may bless this seed po, Panginoon. And I pray po, Panginoon, that this seed, you will grow po, Panginoon, this seed. You will make this a tree, Lord God, and maging fruitful, Lord. Magkaroon ng maraming fruits, at these fruits, Lord, magkaroon ng maraming seeds ulit, Lord God. And we pray po, Panginoon, as you continually bless us, help us po, Panginoon, to also bless other people, and that all the nations will see that Jayclam people are blessed, Lord. Maraming salamat po. This is our prayer. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. Para sa lahat naman po ng mga nanonood sa ating live stream, pakicheck lang po yung details dyan po sa ating screen, and then para po makapili po kayo kung paano po kayo makapagbigay. Hallelujah. Habang kinokollect po yung ating offering, paulit lang po yung mga announcements po natin. This coming Wednesday, Faith Night. Huwag po natin kalimutan. Punta po tayo rito ng 6:30 p.m. And then, Saturday ay yung team building po, or Turn 180, start primer ng ating youth camp from 12 years old. Okay? Pataas po. And then, yung Sunday naman, ay yung overnight na po na youth camp from 14 years old up naman po ito. And yung Parenting 101, 0 to 5 years old na may anak po, pwede po kayong sumali dito. Okay? So pwede na po tayong tumayo lahat po. Patuloy lang din po natin panalangin si Pastora Kay for strength po. Okay? Pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay? Maraming salamat, Panginoon, sa salita mo na aming narinig. Patuloy na gawin mo kaming pagpapala, Panginoon, sa lalong-lalo na sa aming mga pamilya, na makita si Kristo sa buhay namin, makita ka, Panginoon, sa buhay namin, upang maihayag namin ang kabutihan mo, kadakilaan mo, Panginoon, through us, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa salita na aming narinig. Gamitin mo kami, gawin mong hamon ito, Panginoon, para sa amin na sumunod sa inyong mga salita. And I declare blessings, grace and peace from our God, our Father, and our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Hallelujah. Okay po, sabihin niyo po sa inyong katabi, stop murmuring. Good night.